Kumusta mga kapwa ko mag-aaral? Alam nyo ba na ang paraan ng ating pagsasalita ay may sikretong kasangkapan na nagdudulot ng malinaw at mabisang komunikasyon? Kung nagtataka kayo kung ano ito, halina't samahan akong tuklasin ang mundo ng punto ng artikulasyon. Sa video na ito, susuriin natin kung paano ang bawat bahagi ng ating bibig at dila ay may mahalagang papel sa pagbigkas ng mga tunog na bumubuo sa ating wika. Tara, simulan na natin ang paglalakbay tungo sa mas malalim ng kaalaman sa Filipino. Una, simulan natin sa mga punto ng artikulasyon. Ang mga ito ay tumutukoy sa mga bahagi ng ating bibig na ginagamit sa paglikha ng tunog. Una, ang panlabi or bilabial. Dito, ang ibabang labi ay dumidikit sa itaas na labi. Halimbawa nito ay ang letrang B, P, at M. Susunod ay ang panlabi, pangngipin or labiodental. Ang ibabang labi ay dumidikit sa itaas ng ngipin, tulad ng F at V. Ang pangatlo ay ang pangngipin o dental. Ang dulo ng dila ay dumidikit sa ngiping itaas, tulad ng T at D. Susunod naman ang panggilagid or alveolar. Ang ibabaw ng dila ay dumidikit sa punong gilagid. Halimbawa, S, Z, N, L, R. Ang susunod naman ay ang pangalangala o velar. Dito, ang ibabaw ng dulong dila ay dumidikit sa matigas na ngalangala, gaya ng K at G. Glutal. Sa puntong ito, magkakaroon ng impit o pasutsot na tunog mula sa puwang ng mga babagtingang pantinig. Ngayon, tatalakayin natin ang mga paraan ng artikulasyon. Ang mga ito ay naglalarawan kung paano nagaganap ang pagbigkas ng mga punemang katinig. Una, ang pasara o stop. Harang na harang ang daanan ng hangin. Ang mga halimbawang letra nito ay ang P, B, T, D, K, at G. Pangalawa, pailong. Ang hangin ay lumalabas sa ilong. Halimbawang letra ay ang M, N, at G. Pangatlo ay ang fricative. Ang hangin ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng mga bahagi ng bibig. Halimbawang letra naman nito ay ang F, V, S, Z, at H. Susunod ang affricative. Nagmula ito sa bahagyang pagsara ng dila at ngalangala, tulad ng C at J. Liquid. Ang hangin ay nahaharang at pinababayaan na lumabas. Halimbawang letra ay ang L at R. Meron tayong glide. Dito, may galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa iba. Halimbawang letra ay ang W at Y. Ngayon naman, ating talakayin ang phonetic chart ng ponemang patinig. Ang mga patinig ay walang sagabal sa tunog kaya mas mahaba at mas malakas ang kanilang tunog kumpara sa mga katinig. Una, ang paharap. Ito ay ang I at E. Ang I ay nabubuo sa pamamagitan ng tila pangiting posisyon ng mga labi, samantalang ang E ay kapag ibinababa ang dila. Pangalawa, ang pasentral. Ito ay ang letrang A. Ang gitna ng dila ay nasa ibabang bahagi ng bibig habang ibinababa ang panga. Pangatlo, patalikod. Ito ay ang letrang U at O. Ang U ay bumubuo sa pabilog na posisyon ng mga labi, habang ang O ay mula sa kaunting pagbaba ng dila mula sa U. At yan lamang po nagtatapos ang phonetic chart ng ponemang patinig. At dahil natapos na natin itong talakayin, ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano bigkasin ang ponemang katinig sa punto ng artikulasyon at paraan ng artikulasyon. Ngayon, ay aking ipapaliwanag ang bawat tunog at kung paano ito binibigkas.
batay sa paraan at punto ng artikulasyon. Narito ang mga tunog ng katinig sa chart. Sa letrang P. Ang letrang P ay sinasaad sa paraang pasara na walang tunog, sa puntong panlabi o bilabial. Binibigkas ito sa pamamagitan ng ganap na pagsasara ng mga labi at biglang paglabas ng hangin. Narito ang tunog nito. Ang susunod naman ay ang letrang B. Ang letrang B ay pasara rin ngunit may tunog sa puntong panlabi. Binibigkas ito katulad ng P pero may panginginig ng mga tinig na kalamnan. Ganito ang tunog ng B. 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 Narito naman ang letrang T. Ang letrang T ay isang pasara na walang tunog sa puntong panggilagid o alveolar. Binibigkas ito sa pamamagitan ng dulo ng dila na sumasayad sa likod ng itaas ng ngipin at paglabas ng hangin. Narito ang tunog ng T. 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 Ang letrang D. Ang letrang D ay pasara na may tunog sa parehong puntong panggilagid. Binibigkas ito sa parehong paraan ng T, ngunit may kasamang panginginig na tinig. Ganito ang tunog ng D. 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 Dumako naman tayo sa letrang K. Ang letrang K ay isang pasara na walang tunog sa puntong velar o pangngalangala. Ginagamit ang likod na dila at ngalangala para sa pagbigkas nito. Narito ang tunog ng K. Ngayon naman ay dumako tayo sa letrang G. Ang letrang G ay pasara na may tunog sa parehong puntong velar o pangngalangala. Pareho ang pagbigkas nito sa K pero may kasamang panginginig ng mga tinig. Ganito ang tunog ng G. 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 Ang simbolong tandang pananong o glottal stop. Ang glottal stop ay pasara na walang tunog sa puntong glotal. Ito ay tunog na nabubuo kapag pansamantalang hinaharangan ang daloy ng hangin sa glotis. Ganito ang tunog ng glottal. Dumako tayo sa fricative na paraan ng artikulasyon. Narito ang letrang F. Ang letrang F ay isang fricative na walang tunog sa puntong pangngipin o labiodental. Binibigkas ito gamit ang itaas ng ngipin at ng ibabang labi at lumilikha ng alitan. Narito ang tunog ng F. Ang letrang V ay isa ring fricative ngunit may tunog. Ito ay sa puntong panngipin. Katulad ng F ang paraan ng pagbigkas ngunit may panginginig ng tinig. Ganito ang tunog ng V. Dumako tayo sa letrang S. Ang letrang S ay isang fricative na walang tunog sa puntong panggilagid. Binibigkas ito sa pamamagitan ng paglikha ng alitan sa pagitan ng dila at gilagid. Narito ang tunog ng S. Ang letrang Z ay isang fricative na may tunog sa parehong puntong panggilagid. Ganito ang tunog ng Z. 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 Sa letrang H naman. Ang letrang H ay isang fricative na walang tunog sa puntong glotal. Binibigkas ito kapag dumadaan ang hangin sa lalamunan. Narito ang tunog ng H. Dumako tayo sa letrang M. Ang letrang M ay isang pailong na may tunog sa puntong panlabi. Narito ang tunog ng M. Sa ilong lumalabas ang hangin
upang malikha ang tunog na letrang M. Sa letrang N naman, ito rin ay isang pailong na may tunog sa puntong panggilagid. Narito ang tunog ng N. Ang susunod naman ay ang letrang L. Ang letrang L ay isang liquid na may tunog sa puntong panggilagid at ito ay lateral sa paraan ng artikulasyon. Narito ang tunog ng L. Narito naman ang letrang R. Ang letrang R ay isang liquid na may tunog sa puntong panggilagid. Ito ay top sa paraan ng artikulasyon. Ganito ang tunog ng R. Sa letrang Y naman, ito ay isang glide na may tunog sa puntong palatan. Ganito ang tunog ng Y. Ang letrang W naman ay isa ring glide na may tunog sa puntong velar. Narito ang tunog ng W. Wah. 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 At yun lamang po para sa mga ponemang katinig sa phonetic chart ni Paz et al. 2003. Ngayon ay dumako na tayo sa phonetic chart ng ponemang patinig ni Paz et al. 2003. Ang chart ay nahahati sa tatlong pangunahing bahagi. Ito ang paharap, pasentral, at patalikod. Simulan natin sa patinig ng pataas. Ang mga tunog na I at U ay matatagpuan sa bahaging ito. Ang I ay isang di pabilog na patinig na paharap. Ito ay binibigkas sa paraang I. Samantalang ang U ay isang pabilog na patinig na palikod. U. Sa gitnang posisyon ay matatagpuan ang patinig na I at O. Ang I ay isang di pabilog na patinig na paharap, samantalang ang O ay pabilog at palikod. Binibigkas ang I sa paraang E. At ang O naman ay O. Sa pinakamababang bahagi ng chart ay matatagpuan ang patinig na A na isang di pabilog na patinig at pasentral. Ito ay binibigkas bilang A. Makikita natin na ang mga patinig na ito ay naiiba batay sa kanilang posisyon sa bibig at sa pabilog na anyo. Ito ay magbibigay daan sa mas maayos na pag-unawa sa istruktura ng tunog sa wikang Filipino. At yan lamang po nagtatapos ang videong ito. Ako nga po pala si Dayan Laya, isang first-year college student sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino. Maraming salamat at naway nakapulot kayo ng aral sa mga talakayin natin ngayong araw.